ng mga walang iya at mga magnanakaw na politiko. Mm. Kaya palagi ko ang Presidente Marcos Jr. dapat alagaan niyan, tingnan mabuti kung in place o nasa programa ang tamang distribution. Nasa distribution scheme ang problema dyan. Baka na naman mangyari yung mga dating mga nakaraan kung saan ang taong bayan na umaasa ng ayuda dahil meron tayong emergency situation ngayon ay hindi naman matanggap nila. Tama po kayo dyan, Attorney Sal. At syempre dapat mapunta talaga yung mga ayuda sa mga nangangailangan nating kababayan. Samantala, pinabulaanan ng isang Japanese human rights advocate na peke o AI generated daw yung kanyang talumpati sa United Nations para suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos bansagan ng mga kritiko na hindi daw totoo yung kanyang pahayag. Alamin natin ang eksklusibong panayam na ito ni MJ Mondejar. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Yan ang panawagan ni Shunichi Fujiki-san para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa siyang human rights advocate sa United Nations Human Rights Council. Nitong March 11 lang ginawa ang nasabing speech sa United Nations Office sa Geneva, Switzerland. Ngunit para sa mga kritiko, fake news o AI-generated lamang ang nasabing video. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinagot ni Fujiki-san ang isyong ito. Maybe they think it won't happen, and they don't believe what is going on. But basic thing is that human rights is not the only regional thing, right? And okay, if they want to believe that the AI, that's going to be okay. Because they don't understand what really going on the ground, and the human rights is not a joke. So we are taking it seriously, and if it is serious, we should not use the AI. So I'm just laughing, because there is no other choice for them to say AI. Nasa Geneva, Switzerland, si Fujiki-san na maganapang panayam. Nakakulong naman ngayon si Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang war on drugs. As a human rights defender at the United Nations, first of all, if you want to bring some issues to the United Nations, at least you have to try to solve the problem within the country, right? This is the basic rule, and so that means if you do everything within the country and even cannot solve the problem, then you are allowed to bring the issue to the United Nations. So this is a basic rule of the United Nations. So if you are not doing properly within that Filipino judicial system, then it is violating to use the international body like ICC or Interpol or United Nations. Anya, alam ng mundo na hindi dumaan sa Philippine courts ang kaso bago sa pilitang dinala si Duterte sa ICC. I found this problem is not discussed within the Philippines and then directly brought it to the Interpol or ICC. So this is totally injustice, so which I cannot accept. That's the reason why I brought it to the United Nations. Nanindigan naman si Fujiki-san na ang kasong ito ay isang international human rights issue. Nobody else is defending other than the Filipino people. But this is not a domestic issue. This is a totally international issue, and this is a human rights issue. Bilib rin daw si Fujiki-san sa suportang ibinibigay ng mga OFW at ng mayorya ng mga Pilipino kay Duterte. At hindi raw ito mangyayari kung masamang tao ang dating Pangulo gaya ng paratang ng ICC. President Duterte is really admired by the majority of the Filipino people, and this injustice, I cannot take this injustice of the person, and especially over 80 years old. He doesn't have a long time anymore, so we need to do something. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung maha, MJ Mondejar, SMNI News. Ano po masasabi nyo sa ulat na yan, Attorney Sal? AI daw yun si Attorney Sal, yung hapon. Kabilang AI, yung mga kontra sa mga Duterte, pero masyado namang obvious na hindi. Kaya pinapaliwanag niya nga. Alam mo, gaya ng sinabi ko ng isang araw, yung pagpapahayag ng damdamin pabor kay Presidente Duterte ng isang dayuhan ay isang panawagan. That Japanese is calling out yung mga supporters ni Duterte na nasa pamahalaan. Yung mga malalaking tao
na opisyales na tahimik na kinakailangan pang isang dayuhan ang magsalita upang ipagtanggol ang ating Presidente Duterte sa kanyang sitwasyon ngayon. Nasaan na yung mga taong nakinabang sa Administrasyon Duterte? Nasaan na yung mga nagsisip-sipan kay Pangulong Duterte noon? Halos bumubuntok sa kanyang mga biyahe sa abroad, kahit saan siya pumunta, katakot-takot na papuri, pero ngayon tumahimik sila. So it has to take a Japanese national to express his indignation on the plight that our former president is under situation. Di ba? Para nakakaya naman, kailangan pa bang ipaglaban tayo ng dayuhan? Yes, attorney. Sinukuna nga natin ng isang mamamayang Pilipino, presidente pa, sa dayuhan. Tapos isang dayuhan naman ang nagtatanggol sa kanya. Mario Joseph naman, ano ba yan? Kaya nga, Attorney Sal, medyo ano din siya, nakakaya minsan sa ating panig. Kasi ibang panglahi ang nagtatanggol. Pero Attorney Sal, sa ibang issue naman po, isang incumbent member ng 20th Congress ang nakarinig na may mga malalaking political party at mga kongresista ang alanganing suportahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni Franco Baranda. Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang 2, 3 o 4. I think more or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. Ito ang naging pahayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain sa mababang kapulungan. Nakabatay ang reklamo sa mga aligasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at iba pang posibleng paglabag na dapat umanong panagutan ng Vice Presidente. Ngunit sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Ungab na hindi pinaniniwalaan ng karamihan ang mga naturang akusasyon. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. Dagdag pa ni Ungab, makikita ng 32 milyong botante ng bise ang mga politikong nag-akusa laban sa kanya. Sa kabilang banda naman, inilahad ni Ungab na may malalaking partido ang inaasahang aatras sa pagsuporta sa impeachment. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday, at napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin noong presko noong NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin umatras. It could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka makakuha pa sila, but they will not get the same. Sa huli, sinabi ni Ungab na karamihan sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso ay nakukonsensya na umano laban sa ginagawa kay Vice President Sara. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Ano po ang komento pa ninyo sa balitang iyan, Attorney Sal? Pero hindi na bago yan. Hindi naman katakataka yan. At yan ay tinalakay na natin ang paulit-ulit sa ating programa. Na hindi tayo magtataka kung ang marami sa mga kongresista ay magbaliktaran. Kasi yung 215 votes na binigay kay Inday Sara laban sa kanya, hindi na nila makukuha yun. Gaya ng ating sinabi ng mga ilang programa na rin, na alam nila kasi si Presidente o ang magiging Presidente sa susunod na halalan ay si Inday Sara. At kayo pa man, nag-i-invest na sila. At saka yung iba, napilitan lang talagang bumoto dahil tinakot
O kaya naman, binigyan ng ayuda sa mga distrito nila at kinakailangan maglaro sila. Kaya yung pong mga kongresista ngayon, gaya ng NUP, di ba? NUP ni Deputy Speaker Puno, sinabi niya na kami hindi kami papayag dyan sa impeachment na wala namang batayan legal. Alam mo niyo, natatawa nga ako dun sa sinasabi nilang betrayal. Una, sabi nila, betrayal of the public trust. Yung isa pa, culpable violation of the Constitution. Alam mo po, hindi culpable violation of the Constitution ang ginawa ni Inday Sara. It's the culpable violation of the constitutional rights of Inday Sara by the members of Congress. Yun ang tama, yun ang ground. Yung betrayal of the public trust, betrayal of the public trust reposed on these members of Congress na ngayon ay itinatapo nila. Yan ang nakikita ng taong bayan. Dahil katawa-tawa naman yung mga grounds, yung mga batayan nila. Pero mo, ground nila, confidential funds. Wala pang ang sinasabi na merong irregularidad. Ang katunayan nga, meron ng opinyon ang COA na regular ang proseso na ginawa ni Inday Sara. O tapos, yun naman daw pagbabanta. Meron bang patay na nagbabanta? Kasi yung pagbabanta niya, kung totoo man na ito'y banta, ito'y mangyayari lamang kung patay na siya. So, paano magiging isang krimen yon? How much more maging impeachable crime? Yan namang sinasabing binabalak sa kanyang isipan ni Inday Sara na bitayin pugutan ng ulo ang Presidente Marcos Jr. Sus Mariosep. Sa katang isip niya lang mo yun. Sa kanyang isipan niya lang yun. You can commit the worst of crimes in your mind, but you do not commit any crime. Di lalo nang hindi po pwedeng impeachable ground. Kaya puro kabulastugan at katawa-tawa ang ginagawa ng mga nandyan sa Kongreso at yung mga complainants. Ang katotohanan niyan, talagang gusto lamang nilang siraan si VP Inday Sara upang ito ay i-disqualify nila sa pangulungan sa 2020. Pero hindi ho sila magtatagumpay doon. Hanggang Committee on Justice lamang sila, hanggang sa plenary session lang sila. Pagdating nila sa Senado, talo sila doon. 4 lang ang mga pusakan na kontra sa kanya, boboto laban sa kanya. Ontiveros, Lacson, Soto, Pangilinan. Yung iba, yung si Bam Aquino, delikado pa sila ron. Kasi sabi ni Bam Aquino, walang jurisdiction ng ICC. So madali sabi, nagiging objective siya. Yun naman dalawa magkapatid na galing sa galing sa radyo at telebisyon. Alam niyo naman natin, hindi naglalaro din yung dalawang yun . At saka kahit na bumoto sila, hindi yun nila makukuha yung 16 na boto para i-convict si Inday Sara. Kaya between you and me, it's game over for VP Sara in the 2028 presidential elections. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, nagbabala ang ilang senador sa planong pagpapalawak ng pag-import ng tinatawag na biofuels. Panawagan nila, tiyakin muna daw ang local sector protection bago ituloy yung hakbang. Narito ang ulat ni Gina Torno. Pinag-iingat ng ilang senador ang pamahalaan sa maluwakang pag-aangkat ng biofuels. Ito'y matapos i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, maaring masama ang epekto nito sa lokal na agrikultura pati na rin ang local ethanol industry sa bansa. So, kailangan masigurado natin na yung mga farmers natin, 400,000 ay meron silang protection and safeguards. Ipinaliwanag ni Gatchalian na hindi pa tiyak kung bababa nga ba ang presyo ng langis dahil sa importasyon. Anya kahit imported ang biofuels, ay kinakailangan pa ritong ihalo sa lokal na supply ng langis.
Isaan niyang proseso na posibleng makaapekto sa tunay na presyo ng langis na maaring maramdaman ng mga consumer. So kailangan makompute mabuti kung talagang bababa yung presyo. So marami pang pag-aaral na kailangan gawin. Sinabi naman ni Senator Mig Zubiri, Majority Floor Leader, na hindi lang silang dalawa ni Gatchalian ang nababahala sa hakbang na ito ng administrasyon. There was a lot of fear among our colleagues na ma-affected talaga sila. Tsaka maliit lang naman yung mawawala sa presyo, di ba? Our colleagues, particularly the minority and some members of the majority, wanted a longer discussion on the floor. So hindi talaga kaya ng one day lamang. Sa kabila nito ay naiparating na raw ng mga senador sa palasyo ang kanilang mga pangamba. Nagkaroon na rin sila ng pakikipagpulong kay Energy Secretary Sharon Garin. Tiniyak naman ng Senado na bukas sila sa agarang aksyon kung mapapatunayan ang pakinabang ng hakbang na ito. Kung talagang sa pag-aaral malaking impact sa consumers, pwede mag-special session. Committed ang Senado doon. Attorney Sal, Biofuels Act of, ano po masasabi niyo sa ulat niyan? Gaya ng sinabi na natin sa mga nakaraang programa, alam mo ang problema dyan sa gasolina, sa crudo, sa langis. Hindi sana mangyayari yan kung noon pa tayo ay bumili na ng maraming supply ng gasolina, ng crudo, ng langis. Hindi ba ang binigay sa ating excuse kaya raw hindi nila nagawa yun? Kasi nga, dapat na-anticipate na natin. Alam na nga natin naman merong gera doon. 5 taon na yan At maaaring sumabog anytime. Dapat nagkaroon na sila ng programa. Di ba, ang excuse ng Malacanang, sabi niya, hindi ko kami makabili ng gasolina, oil kasi wala kaming imbakan. Can you imagine that kind of stupid excuse? Wala raw silang lalagyan ng mga langis at gasolina. Di gumawa kayo naman ano ba yan? Malaki naman din ang naman. budget sana, Attorney Sal, no? Kung mamarapatin talaga nila. May budget. Wala kasi plano, walang programa, walang creativity, walang anticipation. Puro reaksyon ang nangyayari sa kanila. Ayan. Madalit sabi, incompetent. Madalit sabi, inept governance. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal, sa panliwanag. Samantala, naisampa na sa Makati City Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel laban kina Attorney Levito Baligod at Zaldico. Ito ay matapos nilang iugnay si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa umano'y katiwalian sa Administrasyong Marcos. Mali lahat na sinabi. Sa reklamong inihain ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture, iginiit niyang nakasira sa kanyang reputasyon ang pahayag ni na Attorney Levito Baligod at Zaldico. Idiniin ng dalawa ang kalihim sa aligasyong tumanggap ito ng maletang may lamang kickbacks. Kaugnay ito ng mga ibinunyag ni na Baligod at Co. tungkol sa mas malawak na isyu ng korupsyon sa kasalukuyang pamahalaan. Base sa mga aligasyon, sangkot umano si Laurel sa mga anomalyang paggamit ng pondo sa loob ng Department of Agriculture. Mali lahat na sinabi niya. Kaya baka yun, demanda ko rin. Diba? Para matahimik na sila dahil puro kasinungalingan na naman. Hindi nila alam pinagsasabi nila Hindi man lang nagtanong. Hindi man lang nag-imbestiga. Siguro narinig lang na chismis, tapos linabas na as PR, ayaw pang pirmahan yung statement nila. Pirmahan nila yung mga statement nila na ilalabas nila sa press. Then tsaka ako sasagot, di ba? Pero kapag nila pinipirmahan, then I just consider them as fake news o kaya chismis. Inaasahan magsusumiti ng sagot sa piskalya sina Baligod at Co. sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kanilang kampo. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo sa ulat na yan? Alam mo, yung mga itinawit na mga marino, bakit kailangan sila mag-demanda? Nagdemanda na, naghain na ng demanda yung mga marino sa ombudsman, hindi ba? Yes. So madalit sabi, iniimbestigahan. Pag nakakita ng probable cause, iaayin sa hukuman. Sa hukuman, magkakaroon ng trial. Malalaman na natin kung anong totoo doon sa mga sinasabi ng mga marino. Kung totoong may mga tumanggap ng mga limpak-limpak na salapi.
At kung hindi mapatunayan, ibig sabihin, makasinungaling sila. So pwede mo na silang kasuhan ng perjury. Pero ngayon, hindi mo dapat muna kasuhan kasi nag-file na sila eh. Antayin mo na mapatunayan na kasinungalingan ang inihain lang kaso. Saka ka mag-file laban sa kanila. Yan ang dapat na proseso niya. Yung ginawa po ni Secretary Laurel Attorney Sal, hindi pa rin ba yung sapat na batayan na para hindi siya madawit doon sa isyong yun, sa pagsampa niyang cyber libel? Dinawit na nga siya eh. So madali sabi, dinawit siya, kasama siya sa demanda, di pagtanggol niya sarili niya doon. At kung nanalo siya, idemanda niya after. Iba ito doon sa ginawa ni Inday Sara. Kasi yung kay Inday Sara, kay Madriaga, yung ginawa ni Madriaga, talagang halatang-halata mo na sinisiraan lamang siya. Kasi lahat ng mga nakapaligid kay Inday Sara ay hindi siya kilala. Wala sa record na siya naging security, naging driver, kung anumang ugnayan. Wala eh, halatang-halata mo. At ginagamit nila yan dun sa impeachment. Kaya idinimanda nila para malumabas ang katotohanan. Kakaiba yung ginagawa ngayon ng mga marino kasi nag-file na nga sila. Yeah. Samantala, Attorney Sal, pawang walang basehan nga at walang katotohanan ang mga isyong pogo money at drug money na iniuugnay kay Colonel Raymond Dante Lachica. Ito ay giniit ng dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group laban sa mga akusasyon ng kampo ni Ramil Madriaga. Si Jason Rubico sa balita. Nanindigan si Colonel Raymond Dante Lachica na hindi totoo ang mga akusasyon ng kampo ni Ramil Madriaga. Kasama rito ang managing pahayag ni Attorney Raymond P. Palad laban sa kanya. Kabilang sa mga paratang ang umano'y pagkakasangkot niya sa pera mula sa pogo, droga at iba pang irregularidad. Aniya, paulit-ulit na inilabas sa publiko ang mga paratang nang walang sapat na ebidensya. Hindi rin umano dumaan ang mga ito sa tamang pagsusuri ng mga otoridad bago isa publiko. Binigyang diin ng opisyal na dapat hawakan ng may pananagutan ang mga ganitong seryosong paratang at hindi raw ito dapat basta ibinubunyag sa media na tila napatunayan na ang pagkakasala. Ayon pa sa kanya, ang trial by publicity ay nakasisira sa reputasyon ng tao at sumasalungat sa prinsipyo ng due process. Iginiit nila Chica na ang katotohanan ay dapat dumabas sa tamang proseso ng batas at hindi sa haka-haka o maling pahayag. Ito ang dahilan kung bakit niya dinala ang usapin sa korte para masuri kung may ebidensya at mailabas ang katotohanan. Dagdag pa niya, may malaking responsibilidad ang mga abogado na tiyakin na ang usaping legal ay laging nakabase sa katotohanan at integridad. Babala niya ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa hustisya. Sinabi ni Lachica na tiwala siyang lalabas ang katotohanan at mapapatunayang walang basehan ang maparatang laban sa kanya. Nananawagan din siya na igalang ang due process at iwasan muna ang pagtalakay sa issue habang ito'y pending sa korte. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo sa ulat na yan? Kung nag-file na pala siya ng kaso, di pareho nung pinal din ni BP Sara, di hintay na natin ang hukuman. Ayan. Para sa akin, dapat yan talagang imbestigahan na para malaman na natin kung merong probable cause. At kung merong probable cause, ihain na yan sa hukuman at ang hukuman ay magkaroon ng paglilitis ng malaman na natin ng katotohanan. At kung mapatunayan ng mga kasinungalingan to, malaman na natin ang nasa likod, yung mga utak, yung mga mastermind ng mga pagsira sa reputasyon ng mga tao. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, lusot na sa kasong malversation at graft ang dating DPWH District Engineer na si Henry Alcantara
at ang kontraktor na si Sally Santos. Ito ay matapos nga silang gawing state witnesses ng Department of Justice sa gitna ng investigasyon sa mga flood control projects dito sa Bulacan. Di nakabilang sa mga akusado sina dating DPWH Engineer Henry Alcantara at kontraktor na si Sally Santos sa 3 kasong may kinalaman sa flood control project sa Bulacan. Kinumpirma ng Department of Justice ang pagbabago sa takbo ng nasabing kaso. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, tinanggal si Alcantara sa listahan ng mga respondent matapos mapasok sa Witness Protection Program. Hindi na rin isinama sa mga kinasuhan si Santos matapos mapasailalim sa parehong programa. Nitong Enero, opisyal na pinangalanan bilang state witness sina Alcantara at Santos. Kasama nila ang ilang dating opisyal ng DPWH na testigo sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Bulacan. Ipinaliwanag ni DOJ Secretary Frederick Dida na ang pagiging state witness ay katumbas ng paglaya sa criminal liability. Kapalit nito ang pagbubunyag ng mahalagang detalye tungkol sa korupsyon sa ahensya. Tuloy-tuloy naman ang pag-usad ng kaso laban sa iba pang mga sangkot. Kabilang dito ang ilang dating assistant district engineers ng DPWH na nahaharap din sa mabibigat na paratang. Inilipat na ngayon ang mga kaso sa isang special court sa Quezon City na tumututok sa isyu ng korupsyon. Unang linggo pa lang ng Marso, naarin na ang mga akusado na hudyat ng formal na pagsisimula ng paglilitis. Samantala, nananatili namang nakadetine ang ilan sa kanila sa Quezon City Jail habang hinihintay ang susunod na yugto ng kaso. Itinagda ang pre-trial hearing sa April 13 sa Regional Trial Court, Branch 79 sa Quezon City. Dito inaasang ilalatag ang mas malalim na detalye sa iniimbestigahang anomalya. Ayan po, ano pong reaksyon nyo sa balitang yan, Attorney Sal? Bakit nila ginagawang state witness itong mga ito? Tingnan nyo ha, sila po ay sumailalim sa investigasyon sa Congress at sa Senado. At doon, nagsumpa sila na ang sasabihin nila ay puro katotohanan. Inamin na nga nila. Inamin nila na nag-commit sila ng krimen at hindi sila least guilty definitely. Eh bakit mo gagawing state witness yung mga yan? Sabihin nila, wala kaming ebidensya. Ano bang tawag mo doon sa pag-amin? Under oath. Admissible in evidence yun against them. Bakit mo gagawing state witness itong mga ito? Eh mga kasama ito sa isang malawakang sabwatan sa pagnakaw ng pera ng bayan. Kaya dapat ikulong yung mga yan pag napatunayan na sa hukuman at isoli nila ang mga perang milyong-milyon na kinuha nila sa halip na gamitin sa mga flood control projects kung saan dahil sa mga ghost projects na ito, marami ang nalunod, marami ang namatay nung dumating ang baha, maraming nasirang ari-arian. Kaya dapat ay pakulong natin yung mga yan. Hindi pwede yung wala na silang criminal liability. Pinagtatakpan nyo eh. Yan ang problema sa inyo. Ayan nga, Attorney Sal. Ngayon po ay babasahin na natin ang mga katanungan at mga komento natin mga kababayan. From Mel, anong normal? Asa na normal dyan? Ang presyo ng petrolyo nasa 100 na. Domino effect yan. Kapag tumaas ang isa, asahang tataas ang lahat. Abnormal na lahat. Sorry po. Kaya ibig niya sabihin, normal ang pagtaas ng mga presyo ng langis. Normal din ang hindi pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan. Normal din sa kanila ang pagnanakaw ng pera ng bayan. Normal din sa kanila ang hindi tamang pamamahala ng gobyerno. Yan ang normal sa kanila. Ayan ang Attorney Sal. Samantala mula kay Odanil S. Nobil, Attorney, baka naman mayroong FLR or other strategy na naman at baka dadami ang papabor sa conviction ni VP. Sorry, nakaisip lang na baka magkaganon. Kaya, ali ang isip mo. Hindi makukonvict si Inday Sara. Ayan, ito naman po from Annabel Tolentino. Imbis na bigyan ng ayuda, dapat ibili na lang ng langis para ang lahat ay makinabang, lalong-lalo na sa mga namamasada. Kaya natin bumili ng langis and at the same time magbigay ng ayuda. Maraming pera ang gobyerno, ninanakaw lang ng mga walang yang tiwaling opisyalis ng pamahalaan.